Bagaman nakornehan si Rachel sa ideya ni Vanjie na palabising na wrong send siya, ay pinindot pa rin niya ang send button para makarating kay Aris ang text message na ginawa niya. Sinabi niya, pumapayag na siya makapag-date kay Duan. Naroon din ang lugar at oras ng kanilang pagtatagpo. Sino bang ka-text mo? Bakit ka na nakapapindot-pindot niyan? Sisa ng Kuya Adam niya. Napatingin siya rito. May nahimigan siyang iritasyon sa tono nito. Nag-i-sparring sila sa malawak na bakanting lote sa likuran ng kanilang bahay na inuupahan sa Maynila. Sa Makati ang opisina nito dahil masyado itong abala sa pag-uwi sa San Pedro araw-araw ay umupo na lamang ito ng bahay. Ngayon sa Maynila na rin siya nagtatrabaho ay gusto rin sana niyang umupa ng sariling bahay. Ayaw pumayag ni Mami Magda at ang kanyang mga kuya, kaya naman nakikipisan siya sa bahay ni Kuya Adam niya. Ang sabi pa ng iba niyang kapatid, saka na lamang doon siya magsarili ng bahay kapag siya ay nasanay sa Maynila. Ang Mami Magda naman niya ay gusto pa sanang abutin siya ng 40 bago siya payagang magsarili. Mayat-maya paghingi niya ng break sa kanyang Kuya Adam upang ma-text sina Celeste at Vanjie. Weekend, kaya pare-pareho silang walang pasok sa trabaho. Kapag ganoong araw, ay nakaugalian na nilang pag-sparring. Bagaman office boy ito, hindi nito napapabayaan ang sariling katawan dahil sa hilig nito sa sari-saring sports at martial arts. Mahilig din siya roon, pero hindi siya kasing adik na kanyang kapatid. Napawang black belters na sa kanya-kanyang sining. Para sa kanya, sapat ng kaya niya ipagtanggol ang sarili. Wala siyang isang martial arts na piniling pagtuunan ng pansin, kaya halo-halo ang kanyang alam. Karate, wala sa kanyang Kuya Lucas. Judo mula sa Kuya Israel niya. At arnis at boxing naman, wala sa Kuya Adam niya. Tinuruan naman siya ni Aris ng basic knowledge sa street fighting. Wala kuya, game na. Natigilan siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Dali-daling kinuha niya iyon. Tumatawag si Aris. Anak ng pusit, ihahagis ko na yung cellphone mo. Napipiko nang sabi ng kanyang kuya. Nag-peace sign siya rito bago dali-daling sinagot ang tawag. O bakit? Aniya kay Aris. Nagsasawa ka na ba talaga sa buhay mo? Ha, Rachel? Bakit nakikipag-date ka na naman kay Terminator? Di ba sabi mo, babasta din mo na siya? Palakas ang boses nito, kaya nalayo niya ng bahagya sa kanyang tengang cellphone. Ha? Paano mo nalaman? Kapag kuwan, ay pagmamaang-maangan niya. Wrong send ka ne. Kanselahin mo na ang lakad ninyo. Utos ito. Hi, hello. Kumusta ka na, Rachel? Ang tagal natin hindi nakita Ano bang pakialam ko sa lakad mo? Wala di ba? Kaya tatahimik na lang ako. Puno ng sarkasmo niyang sabi. Sinadya niya ang babaan ng boses bilang panggagaya sa timbre ng boses nito. Bumuntong hininga si Aris sa kabilang linya. Rage, I know. You're fascinated with wrestlers like Batista and John Cena. Pero nakukulangan na ata sa oxygen ang utak mo kung iniisip mong sagutin si Terminator. Ganito ang gawin mo. Sabihin mo sa kanya na may importanteng lakad ka sa araw ng dating nyo at sa araw ng family reunion nila. Sabihin mo, masyado kang busy for the next 50 years. Kaya pasensya na lang ka mo. Ewan ko sa'yo. Pasinghal niyang sabi. Sundin mo na lang ako. Huwag ka na makipag-date. Susunduin kita riyan sa Biyernes. Umuwi na lamang tayo ng San Pedro. Sige, tatawag na lang ulit ako. Kinukutusan na ako ni Trick dito. Bye. Hindi siya hinintay na sumagot nito. Pinutol na ang tawag. Kahit ganoon, ay walang kasinlapad ang ngiti niya habang nakatitig sa screen ng cellphone. Hindi niya akalaing uubra ang idea ni Vanjie. Ngayon, alam na ni Aris ang panganib na
Nakaambas sa katauhan ng walang muwang na boss niya. Hindi na siguro siya iiwasan ito. Pabor yun sa kanya para masimulan na nila ang bagong yugto ng buhay nila. Napangiti siya. Tama si Aris. Soulmates nga sila. Dahil ngayon, ay malayo na niyang natatanggap sa sarili at wag pa siya ang aksyonan ang natuklasan. Tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Masasabik siyang harapin ang mga susunod na araw. Hinalikan ni Rachel sa pisngi ang Kuya Adam niya. Sabay paalam dito nang marinig niya ang malakas sa busina ng sasakyan ni Aris na nakita niyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Abalang-abala ang kanyang kuya sa pag-iistima sa mga kaibigan nitong nagiinuman sa sala. Maliksi ang mga hakbang na lumabas siya ng gate at lumapit sa kotse ni Aris. Hinila niya pabukas ang pinto sa passenger seat. Kagyating nabitin sa air ang kanyang ngiti at pagbati niya rito na makita ang babaeng nakaupo sa tabi nito. Sa labis niyang paggigilalas ay daig pa niya nakakita ng multo na napaatras. Muntik pa niyang itakip sa mukha ang kanyang braso kung hindi lamang humalakhak si Aris. Don't worry, Rage. Hindi ko susugurin ni Choi. Naipaliwanag ko na sa kanyang lahat. Bati na kami. Kaswal itong sabi. Inakbayan pa si Choi. Tumingin siya sa babae. Kung dadagdagan pa ang tamis sa pagkakangiti nito sa kanya, ay baka tangin na ito ng mga bubuyog. Sa pag-aakalang inubos ito ang hanin ng mga iyon, hindi niya alam kung paano nakuhang ngumiti at abutin ng kamay na inalahat dito sa kanya. I'm sorry. Sa nangyari noon ha? Akala ko kasi ay pinagpalitan ko na Aris sa'yo. Sumulap ito kay Aris. Salbahe kasi ito eh. Nagselos lang pala sa isang kaibigan ko. Sa halip na kausapin ako, ay kung ano-anong drama pa ang pinagagawa kaysa kausapin ako. Muntik kasing manlupaypay na makita. Hinago dito ang braso ni Aris, sabay ngiti ng matamis. Kung tingnan ito ni Aris ay animo, nakita rito ng lalaki ang Eldorado. Tumingin siya na matalim kay Aris. Tahimik na kinakastigo niya ito sa hindi malamang pagbanggit sa kanya na may kasama pala itong susundo sa kanya. Nagmukha siyang tanga nung walang sabi-sabing hindi na niya pabukas ang pinto sa passenger seat. But more than that, nagpupwis din ang kanyang loob. Ano pang silbi ng pag-arte nila noon sa harap ni Choi kung makikipagbalikan din ito. Ano may tunulis siya sa kinatatayuan? Hindi siya makakilos. May pinungkrot sa kanyang puso ang kaalamang mali pala sila magkakaibigan sa pag-iisip na atrakta din sa kanya si Aris. Parang namamanhid ang kanyang katawan. Hindi nakatulong ang pagkibit-balikot at pagngiti sa kanya ni Aris sa tahimik na akusasyon ng kanyang mga mata. Sakay na. Udyok nito sa kanya. Oo. Tumango siya at muling isinara ang pinto ng passenger seat. Pagkatapos, ay binuksan ang pinto sa backseat. Doon siya umupo. Ano sinabi mong palusot kay Terminator? Kung bakit hindi kayo natuloy ngayon? Kapag kuwan, ay usisa ni Aris. Pas gusto sana niyang manahimik na lang habang pinupukol na matalim na tingin si Choi na animo, mawawala habang nakakapit na mahigpit sa braso ni Aris. Pero mahalata ng lalaki iyon. Kaya kahit pakaramdam niya, ay may patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. Ang bawat paso yung pagsulyap na binibigay nito sa katabi, ay pinilit niyang gawing normal ang boses. Sinabi kong pinapauwi ako ng maaga ni Mami Magda dahil kapatulong sa paghahanda ng mga pagkain para sa birthday ni Papa. Okay lang naman daw. Total. Inibitahan ko siyang pumunta bukas sa bahay. Pagsisinungaling niya. Nag-invento siya ng sasabihin dahil wala talaga naman silang day to do one at hindi alam ni Aris na kinabukasan ng kaarawan ng kanyang ama. Kahit patay na ang kanyang ama, ay nakaugalian pa rin nilang ipagdiwang ang kaarawan nito. Ang balak sana niya ay ayayain si Aris na mag-bar hopping at madaling araw na lamang sila bumiyahe pa uwi ng San Pedro. Kapag sila ay nasa bar na, ay ayayain niya itong sumayaw.
doon. May sasagawa na niya ang Phase 4 ng seduction scheme nila ni Celeste at Vanjie. Subalit ngayon, kasama nilang barakuda nitong ex-girlfriend na ngayon ay tila current girlfriend na naman ito. Mas gusto na lamang niya makarating agad ng San Pedro para makatakbo siya sa dagat at magpatangay na naman sa alon. Nakakulot ang noo. Sunulipan siya ni Aris mula sa rearview mirror. Bakit inimbitahan mo pa siyang pumunta? Kapamilya ba siya? Salo-salo lamang ng pamilya iyon. Kaya tayo-tayo lang dapat. Tiyak na magagalit si Tita Magda kapag nag-invite ka pa ng Terminator. Pumalatak ito. Naiinis. Nang tumingin siya rito. Pwede ba duwan ang kanyang pangalan at hindi Terminator? Kaya tigilan mo ng pagtawag sa kanya ng ganoon. Besides, sooner or later, ay magiging kapamilya na namin siya. Kaya dapat ngayon pa lang, ay masada na sina mami at kuya, pati na ikaw sa kanya. Inismera niya ito. Ang lakas ng loob nito magbigay ng opinyon laban kay Diwan, kay mas masahol pa sa lalaki. Ang napiling karelasyon nito. Ano ba nakita nito kay Joy? At kahit lang tada rito ang sama ng ugali ng babae, ay binalikan pa nito. Kapag hindi siya nakapagpigil, ay kukutusan niya ito. Hindi na ito nahiya. Naroon siya. Pero panay ang paghimas ito sa hita ni Aris. Ang kati-kati. Mamaya, madisgrasya pa tayo. Dahil sa padidistract ng babaeng ito, aniya sa isip, ano? Talagang balak mo sagutin ang taong iyon? Subukan mo. Magsusulian tayo ng kandila. Ha, Rachel? Wika ni Aris. Pinalisikan pa siya nito ng mga mata. Hindi tayo nagbigayan in the first place. Paasik niyang sabi. Nagtiim ang kanyang mga bagang. Malkip-kip siya at tumingin sa labas ng bintana. Rachel, tumikim na malakas si Choi bago nagsalita. Han, hayaan mo na si Rachel. Malaki na siya. Kung gusto talaga niya si Duwan, huwag mo na siyang pigilan o pangunahan. Lumingon at kumiti ito sa kanya na animo. Nakikipag-utsaba. Ang sabi ni Han, halos, sabay raw kayong lumaki. Minsan ikwentuhan mo naman ako tungkol sa mga kalokohan ninyo ng lalaking ito, ha? Hindi kasi ako naniniwala. Ubo siya ng bait noon. Nagtimpi siya. Halatang sinadya nito na ibahin ang usapan. Hindi niya tiyak kung iyon at dahil gusto lamang nitong i-diffuse ang tensyon na unti-unting namumuo sa pagitan nila ni Aris o dahil nagmumukha itong tanga sa pagtunganga habang sila ay nagsasagutan ng nobyo nito. Hey, totoo iyon, pabirong angal ni Aris. Muli nagtama ang kanilang mga mata sa rearview mirror. May nababasa siyang pagkayamot sa mga mata nito, pero hindi niya iyon binigyan ng pansin. Ang salbahe talaga ng babaeng iyan. Motan iyan. Matingnan lamang na masama, nananapak na. Nalingkit ang kanyang mga mata. Ginisihan niya ito. Naglimpinalis niya ang tila. Pagkayamot sa mukha nito. Agad na napalitan ng pag-aalinlangan. Atensyon. Ang ekspresyon nito. Ha, sa harap pa talaga niya gusto makipaglandian nito sa ibang babae. Pwes, tingnan lamang niya. Kung may nobya pa ito pagkatapos ng linggong iyon. Aris, nasaan ka ba? Napamura si Aris pagkarinig niya sa boses si Rachel. Naririnig niya ang mga yabag nito na papalapit sa pinto ng kanyang silid. Kalahati ng kanyang isipan na tutukso, hayaan itong datnan siya roon. Sa kanyang ayos, halos, hubad-hubad siyang nakadapa sa gitna ng kanyang kama. Pero sa huli, ay umuungol niyang hinila ang kumot sa paanan ng kama at saka tinakip sa kalahati ng kanyang katawan. Tiyak kasi, siya rin na masasaktan kapag nakita nito ang hitsura niya at paghumentado ito. Kumatok ito ng 3 beses. Bago niya sinabi, maaari na itong pumasok.
Maya-maya nga, ay bumukas ang pinto. What? Paangil niyang sabi. Kung hindi lamang niya napigilan ang sarili, malamang ay napasipon na siya. Napakaganda nito. Sa suot na asul na bisidang simple man ang tabas at disenyo, ay nagpalitaw naman sa makikinis sa balikat ito na may magandang kurba ng katawan. Hinagod siya nito ng tingin. Waring nakukulangan ito sa kanya nakikita. Get dressed and hurry up. Masyado kang pa-importante. Mahuhuli kaming lahat dahil sa kakahintay sa'yo. Ha? Nakakunot noo ang sabi niya. Iiling-iling na tinampalito ang sariling noo. Pagkakita sa kanyang reaksyon. Pupunta tayo sa punto di Papa. Remember, hello, what planet are you in? Sinulipan niya ang digital clock sa bedside table. Pasado 9 na ng umaga. Ibinalik niya ang tingin kay Rachel. Teka, invited din ba sa sementeryo si Terminator? Sisa nito. Binigyan si Senator matabang ng ngiti. Bilisan mo. Sa iyo kami sasabayin ni Tita Becca. Sira ang kanyang kotse eh. Nauna na sa sementeryo. Sa na Mami Magda. Wika nitong hindi sinagot ang kanyang tanong. So, gagawin niyo pa akong driver. Siyempre, para hindi ka maging aksaya lang sa oxygen ng Earth. Oh, and wear something blue. Napatitig siya sa pale blue off-shoulder dress na suot nito. Humahakab iyon sa balingkinitan nitong katawan. Para ano? Pagmukha tayong sasali sa dance competition. Pabiro niyang sabi. No, para bumagi riyan sa nangangasul mong mukha. Anong ginawa mo? Naghilamos ang tubos. Ganting sabi nito. Kinapaka pa niya ang kanyang mukha. Napating siya sa kama na nasasapinan ng asul na bedsheet. Natatandaan niya ang puti iyon na nagdaang gabi. Kinapaka pa niya ang kama. Natagpuan niya ang ballpen sa ilalim ng unan. Wala nang takip iyon. Wala na rin laman ng bote ng ink na kanyang isinalin sa ginamit na pen sa pagsusulat ng bagong likhang komposisyon na naisip niya nung nagdaang gabi. You're impossible, Aris. Ani Rachel. Napalingon siya rito. Pumapalatak ito habang iiling-iling. Sanay na ito sa kanyang kapalpakan. Pinasadahan nito ng tingin ng mga kalat sa silid. Naramdaman niyang kating-kating na ito na pagdadamputin ng mga iyon. Namakita nito ang iniregalo nito sa kanya na action figure ni Batman ay tuloy na ito hindi nakapagpigil. How can you even breathe in this room? Pumasok ito sa pinto at isa-isang dinampot ang bawat madaan ng kalat. And how could you allow that Viper woman into your life again? Akala ko ba ay natatakot kang pikutin ka at gamitin ni Choi sa pagsalba sa kanilang mga utang? May padrama-drama ka pa noon. Tapos, babalikan mo rin naman pala. Napangiti siya. Sa wakas, ay sinatinig na nito ang saloobin. Alam niya na nagdaang gabi pa lang. Habang kasama nila sa kotse si Choi, ay may mga naisa itong sabihin. Nalilisik ang mga mata nito at nakakuyog ang mga kamay. Pupos na siya na iniisip itong patamaan ang kanyang mukha. Sa pagbabaka sakali, maalog ang kanyang utak at magbago ang kanyang desisyon tungkol kay Choi. Nag-usap na kami ng maayos, wika niya. Humingi na rin siya ng tawad at ay paliwanag na ang kanyang side tungkol sa mga nangyari noon sa problema ng kanilang pamilya. Yes, she needs my money, but she wants me for myself too. Rachel, hindi ko naman maibabaon sa hukay ang pera ko. So, I might as well use it to help her. Bobo ka talaga. Wala kang kasing hangal. Papayag ka maging sugar daddy. Bata ka pa para maging DOM, Aristotle. Whatever. Just be happy for me, Rach, okay? I'm really enjoying being with her. Masaya siyang kasama. Kaya baliwala na sa akin. Kumakamang siyang pera. Wala naman. Perpektong tao sa mundo.
Bumuga ito ng hangin at nakakunot ang noo. Pinagmasdan siya ng maigi. Tila sinusubukan nito na basahin ang nilalaman ng kanyang isip. They had known each other for too long for her not to notice he was lying. Kaya para makaiwas dito, hila-hila ang kumot na tumayo siya mula sa kama. Itinapi niya ang kumot sa kanyang baywang. Do you mind? Akala ko ba'y nagmamadali ka? Lumabas ka na para makaligo at makapagbihis na ako. Aniya sa babae. Nilapitan ulit niya ito at itinulak ng mahina palabas ang kanyang silid. Pero kakatwa, hahakbang pa lang siya ay animo na kuryenteng umatras na ito. Suminghap ito at ang laki ang mga mata. Pero hindi ito sa nakakunot na mukha niya nakatingin, kundi sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Napangising ni Yuko niya ang sarili ng pagkagulat sa mukha ni Rachel. Nakasaludo si Aris Boy at dahil wala nga siyang suot na brief, bakas iyon sa manipis sa kumot. Kaya naman pala, para itong hihimatayin. Hey, natural yan. Umaga eh. Kaya magpa-flag ceremony siya. Wanna help? You could hold the flag. Nanunod yun niyang sabi. Alam na alam siya sa itsura nito. Dahil hindi nito malaman kung may eskandalo o may intriga. Kapag kuha na isapin nito. Ngumuwi si Rachel. Sabay dampot ang mga damit at gamit sa sahig. Binuto nito sa kanya ang mga iyon. Pagkatapos, ay mabilis itong tumalilis, pabagsak, na isinara nito ang pinto. Napahalakak siya. Agad ding nahinto iyon. Maalaala na niyang yun ang pangunahing dahilan kung bakit nagpapanggap siya na kipagbalikan kay Choi. Napahugod siya ng malalim na hininga. It was getting harder. No pun intended. To deny his growing desire for Rachel. Nag-alala siya na kung hindi siya lilikha ng smoke screen sa katauhan ni Choi, ay tuloy lang siya pagkakanulo ng kanyang sarili. Hindi pa nakatulong na nabubisit siya dahil sa presensya ni Duan sa buhay ni Rachel. Para siyang tali sa tug of war na hinihila sa magkabilang direksyon. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay tuksong-tuksong unahan si Duan bago pa natutuloy ang masungkit ang puso ni Rachel. Kinokontra iyon ng pag-aalaala na baka masira at mauwi sa wala ang mga pinagsamahan nila kung sakaling ipagtapat niya dito na gusto niya ang babae. Pagkatapos sa huli ay maghihiwalay rin sila. Rachel was such a vital part of his life. Kung mawawala ito sa kanya, ay parang na rin isang braso at isang paa ang nawala sa kanya. Baliwala sa kanya kung hindi man mag-work out ang relasyon sa kanyang mga naging nobya. Hindi rin siya apektado kung habang buhay na siyang hindi pansinin ng mga iyon. Madaming babae sa mundo. Pero kapag naging nobya niya si Rachel at hindi lang tagal ang kanilang relasyon, kahit 1,000,000 babae pa ang harap sa kanya bilang kapalit ito, ay hindi siya makakahanap ng ipampapalit dito. Kailan ka pa naging ganun kakomplikado sa buhay? Napayuko siya na may matapaking isang peraso ng nilamuko sa papel. Dinampot niya iyon at pinuklat isa iyon sa mga nilamukos at tinahagis niyang papel na sinulatan niya ng liriko. Itinapon niya iyon. Hindi dahil sa frustration, kundi dahil mga salitang nakapaloob doon ang eksaktong sumasalamin sa damdamin niya para kay Rachel. Ayaw niyang ituloy iyon sa paglaalang mabunyag ang tinatago niyang lihim at komplikadong pagtingin dito. Pinasadahan ulit niya na basa ang mga liriko. I'm in love with my best friend and I don't know how to pretend that it's you I'm loving. Girl, not her. Cause once I tell her what I feel, I'm sure to lose her. So girl, please, let's pretend that it's you I'm loving, not her, my friend.